Sabi ni Mike Defensor, parang nag-akyat bahay lang eh. Kami yung tumulong para makaakyat siya. Tapos siya yung nakapasok sa bahay, siya yung walang kaso. Kami yung tumulong para makaakyat. Kami yung nakasuhan. Ma'am Ana Alsaga, hello po sa iyo dyan. At kay Ma'am Sitar Chang. Ayan. At kay Sir Michael Angelo Dalisay. And kay, Fredsen Arizapa. Ayan. Ano daw to? Sabi niya. Ayan, yan ang masasabing sagad sa buto ang kasamaan. Kumbaga, nasa pata. Pata na. Di ba? So, ngayon mga kababayan, eto na. Unahin po natin ito actually mga kababayan, medyo ano lang to. Madaling usapin lang to. Ngunit mga kababayan, meron po akong ipapakita sa inyong video na ang pattern, kapag kaidugtong-dugtong mo at kapag kaisipin mong mabuti, may kinalaman nga ba si Sara Duterte? Mga kababayan, may kinalaman nga ba si Sara Duterte dito sa paglabas ng 18 Marines? Ito po mga kababayan, ito ipapanood ko po sa inyo mula kay Yulita Artita. Ang duffel bag na may laman daw na milyon. Ayon sa isang affidavit na nabanggit, dinala raw ito sa isang comedy bar sa Timog. At ayon sa parehong kwento, ang bag ay dinala papunta sa opisina ni Reynold Monsayak. Interesting lang, kasi ang Timog Morato Strip ay kilala ring tambayan ng isang grupo na tinatawag na ilan na VP Boys. Marami sa kanila galing sa parehong social circles, San Vida at San Sebastian Networks. Isa sa lumilitaw sa orbit, si Attorney Ryan Kilala. Kilalang solid sa ito. At si Attorney Charlie Pascual, ang nagnotary sa affidavits ng 18 Marines. Kapag pinagdugtong-dugtong ang details, mapapatanong ka na lang, coincidence lang ba lahat na ito? O may mas malaking political network na tahimik lang na gumagalaw? Isang duffel bag na may laman daw na milyon. Ayon sa isang affidavit na nabanggit, dinala raw ito sa isang comedy bar sa Timog. At ayon sa parehong kwento, ang bag ay dinala papunta sa opisina ni Reynold Monsayak. Interesting lang, kasi ang Timog Morato Strip ay kilala ring tambayan ng isang grupo na tinatawag na ilan na VP Boys. Marami sa kanila galing sa parehong social circles, San Vida at San Sebastian Networks. Isa sa lumilitaw sa orbit, si Attorney Ryan Kilala. Kilalang solid sa ito. At si Attorney Charlie Pascual, ang nagnotary sa affidavits ng 18 Marines. Kapag pinagdugtong-dugtong ang details, mapapatanong ka na lang, coincidence lang ba lahat na ito? O may mas malaking political network na tahimik lang na gumagalaw? Isang duffel. Diba? So ngayon mga kababayan, nakakapagtaka, makakapagtanong ka talaga, lalong-lalo na kapag idugtong mo, 'di ba? Kapag isipin mong mabuti mga kababayan, itong tinatawag nilang pattern, no? So, kung naalala ninyo mga kababayan nung ipinatawag, no, ng NBI itong 18 Marines, tinuro po nila kung sino yung nagnotaryo, no, ng kanilang affidavit. So ngayon mga kababayan, alam po natin, lalong-lalo na sa mga nakasuporta kay Marcos, umpisa pa man noong 2016 hanggang 2022 election, nung tumakbo si Marcos, ayaw na talaga ni Digong kay PBBM. Alam na po natin yan, hindi na po natin yan maitanggi, kasi nga mismong si Duterte ayaw talaga kay PBBM. So sabi nga niya, noong 2022 election, ayaw ko sa kanya kasi weak siya, tapos addict siya. Hanggang sa bumuo sila ng isang kilos protesta o rally na tinatawag nilang mautog, no? Maisog o mautog group na nagrally una sa Davao at sabi niyang meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Kung naalala ninyo mga kababayan, yun po yan, nag-umpisa dun. So, ngayon mga kababayan, eto na nga, itong mga tao behind, no, the connections of Dutertes, no, ay kung idugtong-dugtong mo yung mga pattern, yung gumawa ng notaryo sa 18 Marines, lumabas, kaibigan
ng mga staff ni Sara. Yung isa, suportado si Sara. Yung isa, konektado kay Sara. Yung isa, kaibigan ni Digong. Yung isa, kaya hindi po tayo nagtataka na kung bakit, di ba, mismong si Mike Defensor, ang isa sa tumulong. Tapos si Libby Baligod, ang sabi niya, hindi daw siya DDS. Pero, nung tumakbo itong mayor, itinaas ni Digong kasi kilala siya ni Digong. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, kung sundan ninyo itong mga patterns na to, ay talagang may connection talaga yung mga dot, no? Mula kay Sara, yung gumawa ng notaryo sa 18 Marines, tapos si hinatira ng Bagda 35 million ni Madriaga doon sa Timog, no, doon sa comedy bar, yung may-ari ng comedy bar ay kaibigan ni ganito, tapos yung hinatira ni Madriaga. Sa totoo lang mga kababayan, kung i-connect mo yung dot, talagang konektado talaga kay Digong at kay Sara. Kaya nga sabi nga ni Boying Rimulya mga kababayan, nangyari itong mga delivery, no, panahon ni Duterte. So, sa totoo lang mga kababayan, lahat ng kagagawan nila, 'di ba? Lahat ng kagagawan nila ay mga kababayan, ibinato nila. Ibinato nila kay PBBM or sa Marcos administration. Tapos ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo si Baste Duterte nandun sa Italy, ang sabi niya, ang nagpapakulong daw kay Digong ay yung mga negosyanteng nasagasaan ni Digong nung si Digong ang presidente pa. Nasagasaan ni Digong yung mga drug lords na kung saan tinulungan daw ng mga drug lords at ng mga oligarko si PBBM para manguna na ipakulong si Digong. Binaliktad nila mga kababayan lahat ng kwento. Basta lang masira si PBBM. Kung meron palang ganon si Baste Duterte na isang alam na si PBBM ang nasa likod ng pagpapakulong kay Digong sa pamamagitan ng tulong ng mga oligarkong nasagasaan ni Digong noon, no? Sa pamamagitan ng tulong ng mga drug lords na binangga ni Digong noon, ay bakit hindi niya i-file yan sa ombudsman para si PBBM ay makasuhan? 'Di ba? Tapos magugulat ka mga kababayan, si dating presidenteng Unano, nasa likod rin. Diyos ko naman mga kababayan, connect the dot. Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, tama lang talaga na tinanggal ni PBBM ang mga dating Vice President at mga dating President na ngayon buhay pa sa National Security Council kasi nga threat. Sila po yung threat mga kababayan sa ating bansa. Kaya tama lang ang ginawa ni PBBM na pinagtatanggal sila. Kasi bakit? Kung naalala ninyo ngayon mga kababayan, lahat ng kaguluhan sa Pilipinas ay nag-umpisa lamang kay Digong. Mula sa korupsyon na ipinahid kay PBBM. Mula sa paggulo ng China at ng Pilipinas, ibdinikit kay PBBM. Biruin ninyo yung mga senador, kinampihan ang China. Maraming senador na mga pro-senador. Pero ngayon, ano kayang reaksyon ng mga senador na pinaputukan, no, ang isang eroplano ng Philippine Navy habang ito'y dumadaan? Pinaputukan. Anong reaksyon ng mga senador ngayon? Bukas, malaman nyo mga kababayan, ibabalita yan. Ibabalita yan. Siguro na nabalitaan ninyo yan ngayon or baka bukas pa na ang grupo ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ba yun na nag-robbing dyan sa West Philippine Sea ay sila'y pinatamaan. May airstrike yata mga kababayan, parang may missile yata. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Pinaputukan. Ito mga kababayan. Konektado talaga mga kababayan. Konektado talaga lahat. Ay, Diyos ko, mga kababayan, nabalitaan nyo na ba? Nabalitaan nyo na ba ang nangyari sa Philippine Coast Guard na pinaputukan sila, na may airstrike habang sila'y nagro-ronda doon sa West Philippine Sea? Ano kayang reaksyon? Diba? Kanina pinakita sa 24 oras. Yung nangyari sa West Philippine Sea, diba? Anong reaksyon ngayon? Flare po yata, di ba? Kita nyo mga kababayan, no? Pinaputukan sila.
Kita ninyo? Oh. Actually, alam ko yan kahapon pa ng gabi eh. No? Actually, hindi, madaling araw kagabi. Nalaman ko yan na parang pinaanuhan nata sila, may parang kumbaga sa atin. Alam niyo pag emergency, no? Parang may emergency gun, parang flare ano ata, no? Pinasabugan sila dun habang lumilipad yung eroplano ng Philippine Coast Guard, 'di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, lahat po talaga ng kaguluhan sa Pilipinas, ang nasa likod niyan ay si Digong. Hindi po natin maitanggi lahat. Pag i-connect nyo po yung dot, mula dito sa paglabas, flare warning. Actually, Mamarites Mosni yan po, no? At sa Sirisa Force. Yan. So, kumbaga parang pinaputukan sila na hindi sila palapitin doon. Na bakit hindi tayo palapitin is, ano natin yan? Exclusive economic zone natin yan. Oo, habang nagdadala sila ng ayuda, no, sa kanilang pupuntahan. At yun nga mga kababayan, nakakapagtaka bakit nalalaman ng China, no, or Chinese government lahat ng kilos ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kasi nga mga kababayan, no, ay meron pong nahuli na isang Pilipino. Lickers TV, hello po. Mayroong isang Pilipino na nahuli, not only isa, medyo marami po sila, 3 or 4 na Filipino spy na binabayaran ng China para alamin at pumasok mismo sa Philippine Coast Guard para isumbong sa China kung ano ang galawan. 'Di ba? Nakita ninyo mga kababayan? O sa mga nagtatanong, anong panahon po 'yun nangyari? Panahon ni Duterte. Lahat talaga mga kababayan, kung meron mang mafia dito, yung katulad niyan, konektado talaga yung paglabas ng 18 Marines, no? May kinalaman ba si Sara dyan? Kung i-connect ninyo, lalong-lalo na yung pag-deliver ni Ramil Madriaga, yung tambayan ng tinatawag nilang BP Boys, 'di ba? Yung Connect the Dot, 'di ba? Yung gumawa ng notaryo ng mga 18 Marines ay, 'di ba? Kaya sa totoo lang, kaya nalalaman ng mga Chinese, no, ang galawan. Totoo 'yan. Kasi mga kababayan, kaya nga nag-umpisa na tinanggal ni PBBM si Gloria, si Erap, si Sara, si Lenny doon sa pagiging miyembro ng National Security Council, no? Kasi nga mga kababayan, si PBBM napaisip siya na bakit ganito? Bakit kada kilos ng Armed Forces, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, nalalaman? Bakit itong mga Chinese galit na galit sa atin? Kasi meron palang taga-sulsul, meron palang mga threat, merong mga spy. Di ba?